Madamo kita sa mga pamangkutanon na hanungod sa atong nga pagtuo. Paagi sa sining nga programa, Credo, ang buot silingon, nagatuo ako, masanagan kita unta, kag ini, magtulod sa aton sa maayo nga pagpangabuhi. Maying adlaw sa inyong tanan. Sa sining naunang episode sang Credo, aton nga pag-istoryahan ang sakramento sang kasal. Madamo sang mga pamangkot ang aton mga ordinaryo nga mga tawo kasubong abi, kinahanglan gid bala ang kasal sa sining nga panahon naton? Or ano gid bala ang diferensya sang kasal sang isa nga nakasal sa simbahan kag sang isang nga wala nakasal sa simbahan? Pila lamang ini sa mga pamangkutanon sang aton nga mga tumuluo. Kag sa subong nga adlaw, bulahan gid kita kay gin sabat kag gin baton sang aton nga dinapit, ang aton nga imbitasyon sa pagpaathag sang mga palamangkutanon nga ini kag pasabat na hanungod sa sakramento sang kasal. So, gina-welcome naton si Father Bernie Barrios nga nagtuon sang canon law sa UST kag sa lantaw naton magahatag gid sang sabat sa sining mga palamangkutanon. So, Father Bernie, salamat gid liwat, no? Kag siguro ang isang una nga pamangkot gid, amo ining pamangkot nga kinahanglan gid bala ang sakramento sang kasal nga batunon sang isa ka babae kag lalaki nga nagahigugmaanay. Very timely gina Father Jojo ang imo nga pamangkot nga ginhatag sa akon. Pero antes ko anay na sabton luyag ko anay maghatag sang akon nga pagpasalamat sa sining kahigoy-goyunan inhatag nimo sa akon nga magpakig-ambit sa sining nga topiko nga aton pagadiskusyonan subong nga adlaw. So sa aton mga Katoliko, kita tanan nga mga Katoliko na bunyagan, kag bilang mga binunyagan, kita kinahanglan gid nga magpakasal. Kaya sa aton konteksto mga Katoliko, ang pag-updanay sang babayi kag sang lalaki dapat matigayon lamang ina sa sulod sa konteksto sang sakramento sang kasal. So, Father Bernie, maayo nga pagpaathagi na. Pero siguro sa mga ordinaryo natong nagalantaw subong, ang gusto gid nila mabalaan ngaman ayhan nga importante gid. Kinahanglan gid mabaton sang mga binunyagan ang sakramento sang kasal kay tungod ang sakramento sang kasal nagahatag ini sang grasya. Pareho man sa tanan nga mga sakramento, sa 7 ka sakramento sang Santa Iglesia, ang kada sakramento nagahatag sang grasya. Pero ang sakramento sang kasal may ara kinaiya nga grasya nga iya lamang ginahatag sa babayi kag lalaki nga mga nakasal. Buot silingon, may ara siya nga iya nga specific sacramental grace nga ang mga ginkasal lamang ang magabaton sini. Ngamang kinahanglan sang babayi kag lalaki nga kaslon kay tungod kung sila nakasal na, magabag-o ng ila pagpangabuhi, mangin asawa na siya, kag mangin bana, kag pagkatapos sa pila ka adlaw tungod sa paghigugmaanay nila nga duha, sila later on mangin amay man kag iloy. Kag ini nga bahin sang ila kabuhi, mabudlay nila ini patikangon. Kinahanglan gid nila ang grasya sang mahal nga Dios agud to matibawasan nila ang mga nanari-sari nga mga paghangkat sa relasyon nila bilang mag-asawa kag sa ila papel bilang amay kag iloy sa pila ka adlaw. So, I would say nga tama na siya, no? Kay based sa konkreto kong eksperyensya bilang pari, nakita ko nga daw hindi amoy nakadali ang kabuhi isang mag-asawa.
Kag siguro amoy na nga kung ang kasal ang mag-asawa, at least ang grasya nga ina may ara nga mga pagtilaw sa ilang nga pag-ubdanay, kag ina nga grasya nga ina magapabakod pagid sa ilang nga pagigugma. Buot silingon lang sinino siguro sa imo nga gin-eksplikar ang mga gingkasal bala sa sibil, waay ini sila sing grasya nga nababaton. As far as the church is concerned, ang sakramento gid lang iya ang sarang makahatag sang grasya. Kung makahambal kita sang civil marriage, I could not speak for the effect of a civil marriage kay tungod iya man ina iya sang civil, do may ara ina mga civil effects. Pero sa aton mga Katoliko, ang sakramento sang kasal ang una giniya siniya nga ginahatag sa mga nagabaton sini amo ang grasya. Ang gusto ko pagitani padalman subong Father Bernie, no, kay siguro sa mga simple nga mga tao, ang kung kaysa ang pagdumdum nila, no, kung nakasal na sila sa simbahan, nga manaihan nga mapakasal ka pa sa kung kasal na sila sa sibil, nga manaihan nga mapakasal ka pagid sa simbahan, no. Siguro maayo gid nga maexplikar mo ang diferensya sa sining sibil kag kasal sa simbahan. Luyag ko nga balikan ang akong sabat sa nagligad, nga akong ginhambal nga ang sakramento sang kasal nagahatag ini sang grasya. Kag ang sakramento, ang civil marriage, ang iya lang sila ginadulot sa mga nagabatong sila among iya nga efekto sibil or civil effects. Apang, kung ikaw magpakasal man sa simbahan, ang mga pari, otorisado man sa gobyerno nga mangin solemnizing officers sang estado. So, buot silingon, kung ang isa ka Katoliko nga luyag magpangasawa o kung mamana, magkadto sa parokya, mag-apply sila sang marriage process, agud to sila magpakasal. Kag kung kaslo na sila sang pari, mahambal naton, they hit two birds with one stone. They receive the sacrament, and at the same time, they receive also a civil marriage because the priest is also a solemnizing officer of the government. But silingon nga ang babae kag lalaki nga magpakasal sa civil, take for example, kung sino mang interesado, mayor o gobernador o sa huwes, ang epekto sina civil lang gid. Pero kung sila magpakasal sa simbahan, aside nga ina siya sakramento, so isa pagid siguro ka pala magkutanon nga naangot sina amo nga ano ayhan kung may isa ka babae kag lalaki nga nagapuyo lang kag wala nakabaton sang sakramento sang kasal sa simbahan. Isa sa mga epekto sang kasal sa mga nagabaton sang sakramento amo ini nga bilang babae kag lalaki pwede na sila magpuyo sa isa ka panimalay kag pwede na sila makapagrelasyon bilang mag-asawa. So they could already have the right to have marital relationship with their partners. Si imo pamangkot kagaina nga kung ang babae kag lalaki magpuyo bilang mag-asawa nga waay sa sakramento sang kasal o kung waay sila nakabato sa sakramento sang kasal, buot silingon sina yara sila nagapuyo sa sala. Kay tungod nga ang sa aton nga mga Katoliko ayara sa aton pagtuluohan nga ginahambal sa aton nga ang relasyon sang babae kag lalaki, ang paghilawas, ang akto sang paghilawas sang babae kag lalaki mahimo lamang ina sa konteksto sa sakramento sang kasal. Gani kun waay ang sakramento sang kasal, himuon ina sang babae kag lalaki, ang konsekwensya gid sina yara sila magapuyo sa sala.
Buot silingon mo sina Father Bernie kung nga sila nagapuyo sa sala. Amo ini siguro ang ano ini siya, ano subong ang konsekwensya sini? Ano bala ang pwede ang hindi nila pwede mabaton sa simbahan? Kung yara sila sa sina nga sahi isang sitwasyon, ang una gid nga matabo nga manging konsekwensya sa ila pagkabuhi bilang Kristiyano kag pagkabuhi nila sa katilingban amo ang hindi sila pwede makabaton sang lawas ni Kristo. Kung sayuron, they could not receive Holy Communion. Ngaa, kay tungod ara sila sa sitwasyon sa pag-updanay sa sala, hindi gid na masolusyonan sa isa lang pagkumpisar. Ngaa, kay makumpisar sila, pagkatapos sila makumpisar, mabalik mang sila gihapon sa sitwasyon sang sala. So mahambal bala naton Father Jojo nga makumpisar, mapakasala, makumpisar, mapakasala. So there's no real sign of repentance. There is no real and firm purpose of amendment. Kung sayuron, hindi gid hantop ang ila nga pagpangayo sang kapatawaran sang mahal nga Dios. Mauntat lamang ina nga sitwasyon kung sila magkumpisar, kag pagkatapos sila pagkumpisar, makalawat sila dayon. So isa gid na ka practical effect sang mga tao nga nagahambal nato mga naga-live-in, ang mga tao nga nagapuyo nga waay nakabaton sa sakramento sang kasal. Ginapangabay ko lang na kung tani hindi kamo magbaton sa sakramento sang pagkalawat tungod sa sina nga sitwasyon kung sa diin kamo. Nakakalawat lamang kamo kung madula nina ang sitwasyon sang sala paagi sa pagkumpisar anay ninyo kapag katapos pagbato ninyo sa sakramento sang kasal. That nahibaluan ko man nga diri sa aton nga Archdiocese sa Sangkapis, may ara kitang isa man ka-importante nga dekreto or dawlayi na gani nga kung sa diin ininaangot sa pagbaton sang Kristiyano nga paglubong sa isa ka partner nga nagpuyo pero wala nakasal kag amo inagani inapatay. Kung pwede man Father Bernie, imo inatani hatagad man sang paatag. Ang isa pa gid nga epekto sa sina nga sitwasyon nga diri naton masumalangan sa Archdiocese of Capiz nga nangin particular law diri sa Capiz lamang nga amo sang 2003 ang aton anay Arsobispo Most Reverend Onesimo C. Gordoncillo nagpagawa sang isa sa circular letter nga nagadumili sa mga tawo nga waay nakabaton sa sakramento sang kasal nga hindi sila mahatagan sang funeral rites. Kung sayuron, hindi sila mamisahan antes sila malubong sa sementeryo. Ngaa ayhan amo ina, no? Bilang mga Katoliko, may ara kitang ginahambal nga 3 bands of unity. Kung sayuron, ining 3 bands of unity, ara gina dapat sa aton para makabig naton atong kaugalingon nga in full communion with the church. Ang una nga band amo ang the band of faith. Buot silingon, nagapati ikaw sang tanan nga mga ginatudlo sang simbahan. Ang ikaduha, bond regarding the sacraments. Buot silingon, nagapati ikaw sang tanan nga mga sakramento sang simbahan, kag nagapati ikaw sang tanan nga ginatudlo sang simbahan na hanungod sina nga sakramento. Kag ikatatlo, ang bond of governance. Buot silingon, nga kita nga mga Katoliko dapat maghatag kita obedience sa aton nga mga pastor kag sa aton mga superior. Sa kaso sang kasal, kung hindi ikaw magbaton sang sakramento sang kasal, daw pareho malang ina nga waay ikaw nagapati sa sina nga sakramento. Kung waay ikaw nagapati sa sina nga sakramento,
hindi man naton makabig nga ikaw hantop man matuod nga nga Katoliko. Pareho nga waay man ikaw, no, waay man ang simbahan nagpilit sa imo nga magpakasal ka, no, ginarespeto in asang simbahan, hay ugaling ginatinguhaan mang simbahan nga ang sakramento sang kasal dapat man sa gihapon batunon kung tani sang mga tumuluo aguto sila magkabuhi sa grasya sang mahal nga Dios. So ano sina ang mangin solusyon dapat, Father Bernie, kung amoy na gani, nagapuyo sila nga wala sila nakasal para malikawan ang inang sitwasyon. Kung ang babae kag lalaki nagapuyo kag ang ila pagpuyo daw pareho na sila nga daw mag-asawa na sila, ina nga sitwasyon sa gihapon pwede na masolusyonan. Ang una amo ini, kung waay man lang sang impedimento, kung waay man lang sang sablag nga sarang sila magpakasal sa isa kag isa, ilagid himulatan nga magpakasal sila. Makadto sila sa parokya, makig-angot sila sa opisina ka sa padrikura sang parokya, kag ila ihambal ang ila sitwasyon, aguto mabuligan sila. Ang isa pa ka solusyon amo ini, may ara man nga mga sitwasyon nga imposible sa babae kag lalaki magpakasal tungod may ara impedimento. Halimbawa, pareho abi hindi makapamana ang babae kay tungod may ara siya bana sa tunguna. Kung muna ang sitwasyon, ginahimulatan gid nga makig-angot sila sa aton matrimonial tribunal. Kag makig-angot sila sa akon, kay amo na ina ginahimulatan naton diri sa Archdiocese nga buhion naton ang atong matrimonial tribunal, agud to malantaw naton nga pwede madeklarar ang ila kasal nga null and void o kung pwede ma-declare sang nga annulled ang ila kasal. Di ko na anal ng ila kasal, pwede na sila kapakasal sa simbahan. Pero mas komplikado ini. Kaya kung nakasal ikaw, sa nahamag ko kay ina, may ari na civil effect kag may canonical effect. Ang matrimonial tribunal sang simbahan, ang iya sina gina-take care ang canonical marriage lang kag ang canonical effect sang kasal. Buot silingon, tapos mo ikaw nagpaanal sa simbahan, dapat magpaanal man gihapon ikaw sa sibil. Ikatatlo nga solusyon, kung maiwat gid, no, yara gihapon ang simbahan nga nagahatag sang bulig sa sitwasyon sang membro sang sa iya mga katapo, ila minagid kung ara na sila malapit sa kamatayon. Kung ang isa sa mga nagapuyo sa sining nga sitwasyon, magamasakit o malapit na lang mamatay, pagtawag ginahinyo ko nga ang pamilya nga magkadto sila sa pari kag mangayo sila sang anointing of the sick, because through the anointing of the sick, that gives the person who received that sacrament forgiveness of all the sins, and that will allow them to have and receive funeral rites the moment that they die. Ina siyang sabat mo, Father Bernie, at hagiman, no? Pero actually, ang concern sina, nga medyo hindi komplikado, no? Katoliko sa Katoliko. Pero madamo man kita sa mga kauturan nga, take for example, ang isa Katoliko, kagang isa hindi Katoliko. Nga daw medyo komplikado bala ang sitwasyon. Ano naman ang mahambal mo sa sila nga medyo problema? Sa muna nga mga sitwasyon, may ara kita sa simbahan nga ginatawag nga mixed marriage, or may ara pagid nga isa nga disparity of cult. Ang mixed marriage nagakatabo sa luyag magpakasal nga ang isa baptized Catholic kag ang isa baptized Christian.
ang disparity of cult nagakatabo kung ang isa sa ginakasal baptized Catholic kag ang isa non-baptized. Anong buong silingon sina? Ang una ginapaabot sa atong sang simbahan amo ini. Nga ang simbahan ginarespeto maniya ang relihiyon sang iban nga mga tawo. Kung ang isa ka non-baptized non-Catholic o kung ang isa ka non-Christian luyag magpakasal sa baptized Catholic, pwede gid ina iya matabo. Mangayo lang sila sang dispensation. Hindi iya kinahanglan nga magpa-convert ang baptized Christian into a Catholic or ang non-baptized into a Catholic. Apang mga kauturan, kung may ara kita nga mixed marriage nga ginatawag, dapat mangayo kita dispensasyon sa aton Senyor Arzobispo. Kag inang dispensation nga ina, pangayo naton ina sa obispo, upod sang endorsement sang aton nga mga kura-paroko. May ara ina nga kasulatan, may ara ina nga agreement between the Catholic Party and the non-Catholic Party. May ara ginapirmahan ang Catholic Party nga siya bilang Katoliko magapadayon sa pagkabuhi niya bilang Katoliko kang hindi siya magbutang sa mga upang sa pagkabuhi niya bilang Katoliko kag pagkatapos kung may ara nga bata sila sa pila ka adlaw sang iya nga partner, dapat iya tinguhaan nga ini mabunyagan bilang Katoliko kag pagkatapos padakoon niya bilang Katoliko man. On the part of the non-baptized and a baptized Christian, may ara man sila darang ginapirmahan nga ila ginasaad nga conscious sila nga nakahibalo sila sang panaad nga ginhatag hatag sang ila Catholic partner kag ini respetuhon. So ina nga mga sitwasyon yara na ina sa simbahan nga gina-practice na naton hasta subong. So wala hindi gid ina problema kung ang isa ka Catholic party luyag magpakasal sa baptized non-Catholic kag sa non-baptized. Amo ina ang sitwasyon nga ginahatag sa simbahan through mixed marriage and disparity of cult. So, para maging klaro pagid, hambal ni Father Bernie, pwede nga makasal ang isa ka Katoliko sa hindi Katoliko, buot siningon, posible nga siya sa Protestante o kung sa ano pang relihiyon. No, ang ginatawag naton mixed marriage, kag pwede na siya nga makasal sa simbahan, although may ara lang nga agreement. Kag pwede man nga ikasal ang isa ka Katoliko sa hindi gidyagani Kristiyano, kasubong abi sang Muslim o the Buddhist. Kag naman nagakinahanglan man sang pahanugot halin sa atong Arsobispo. Kag siguro sa mga tumuluon naton nga yara sa sining sa sulod sa sining nga sitwasyon, ang mas nagakaigo kag nagkakaangigid among kamo magkadto sa inyong parokya kag magpakig-angot sa inyong kura-paroko kag kung ano pagid ang mga tikang nga dapat nga himuon ninyo para mapatigayon man ang inyong kasal. Nagapati ako nga ini nga adlaw ini nangin mabinungahon gid para sa aton nga mga nagalantaw sa sining show sang Credo. Ini bangod sang imo nga pagpaathag, Father Bernie, sang mga madamo nga mga palamangkutanon nila. No, kag I'm very sure nga nakabuligid ako ging nga bulig ang imong pag-guest diri sa subong adlaw kag sa pagsabat sang sining nga palamangkutanon nahanungod sa sakramento sang kasal. So sa liwat, Father Bernie, madamo gid nga salamat sa imo nga pagbaton.
bisan na wala ako sang asawa, kay ako isa ka pari, pero bilang isa naman ka pari sa 11 ka tuig, madamo ako sang may nakita kag may nakilala nga mga mag-asawa, and actually I have seen how they have struggled with their marital relationship kag sa ilang nga pamilya. Kag bangod sina, mahambal ko nga hindi madali ang kabuhi sa mag-asawa. Mo'y nagani nga sa lantaw ko, kinahanglanon gid nga may grasya nga magabulig sa ila para ining mga kabudlayan nga ini magmag-an. Amo ina ang ginahimo sang sakramento sang kasal. Kag tani sa mga wala pa nakaasawa, you would take advantage nga kamuman magpakasal na kag magbaton sang sinang grasya nga magabulig sa inyo. Ako si Father Jojo Villarreal, ang inyong alagad nga magabulig sa pagtukib kag pagsabat sa mga pamangkutanon na hanungod sa aton pagtuo. Diri lang sa Credo.